Praise God. Parang napakarami po ng mga nanay ngayon. Bakit po kaya? Ha? Ano po bang meron ngayon? Di ba Father's Day? Biro lang. June pa yon. Inuuna lagi ang mga nanay. Kaya binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day. Sabihin mo sa katabi mo, kung nandiyan nanay mo, Happy Mother's Day, ma. Anong tawag mo sa kanya? Nay, ma, mami, mamu, inay. Sabihin niyo po. Sapagkat ngayon po ay talaga nagpapahiwatig po sa atin na ang pag-ibig ng Panginoon to our mothers. Amen? Kaya po ngayon tayo po ay narito, hindi lang po sambahin ng Panginoon, kundi parangalan din ng ating mga nanay. Kaya marami po na hindi lamang tayo inuutusan parangalan ng ating ina, sapagkat ito lamang ay nararapat at tamang gawin bilang mga mananampalataya. Kaya marami nga po ang nagnanais sa atin na humaba pa ang ating buhay upang lalo natin mapagsilbihan, mahalin, parangalan, igalang ang ating mga nanay. Di po ba? Sino po yung dito yung mga anak na gusto mong humaba ang buhay mo para lalo mo mabigyan ng karangalan at pasasalamat at pagmamalang nanay mo? Wala po may gusto mga anak. Di ba? May ganun, minsan tayo mga anak, ako po, may nanay pa rin ako ngayon dahil nga buhay pa. Minsan, sumagi po ba sa inyong panalangin o naisin sa buhay na gusto kong humaba ang buhay ko upang lalo kong makasama nanay ko o magulang ko, na mabigyan ko sila ng pasasalamat, papurit, pagsamba? Kasi ngayon ang mundo, ang sinasabi, madalas nakakalungkot, wala na daw obligasyon ng mga anak sa mga magulang. Hindi na daw dapat yung hindi pinupush na magkaroon ng obligasyon. Yun po ang sabi ng sanlibutan. Pero ang sinasabi po sa kasulatan, sa Ephesians, even in Exodus, ay igalang mo ang iyong magulang. Sapagkat ito po ay may kalakip na pangako. Itong utos na may kalakip na pangako. Yan po yun. Yan yung utos na nagsasabi. At may pangako po pag ating sinunod. Meron pong 6 na taong gulang na lalaki kasama yung nanay niya sa isang supermarket na kung saan napahiwalay yung 6-year-old na lalaki sa nanay niya. Ang ginawa po ng bata para makita yung nanay niya, tinawag niya sa pangalan. Sabi, Marta, Marta, nasaan ka na? Sabi ganon. Nakita naman, narinig ni nanay yung pangalan niya, nilapitan, sabi niya yung anak niya, anak naman, ba't tinatawag mo kong Marta, nanay mo ko? Sabi ganon nanay dun sa 6 na taong gulang. Ang sabi nung anak, Nay, kapag tinawag kita nanay, sa dami ng nanay dito sa grocery. Di bang ganon? Sa dami ng nanay dito sa grocery, hindi alam kung sino. Kaya tinawag kitang pangalan, Marta, kasi ikaw ang nanay ko. At ikaw lang ang nag-iisang nanay ko. Ayun. Alam niyo po dito sa ating mundo, marami mga ina. Ngunit meron lamang tayong isang ina na espesyal sa ating buhay. Amen? Marami tayong mga nanay, pero bawat mga pamilya, mayroon lang iisang nanay. At ito po ay espesyal at walang katulad na nanay. Sabi mo sa katabi mo, pag nanay mo katabi mo, sabi mo, Ma, Nay, wala kang katulad. Sabi mo, minsan ganyan tayo mga anak, nahihiya tayong sabihin, even sa mga asawa, na lalaki, di tayo bokol magsabi sa mga asawa natin na ganon. Kasi nga, hindi kultura sa Pilipino, lalo sa mga lalaking anak, sa mga tatay, yung kultura na magsasalita ka ng mahal, yung mga sweet thoughts, yung mga sweet saying, kasi parang baduy. Alam niyo po, yan po ay nagiging nakasanayan ng natin, kaya parang hindi maganda. Pero pag alam mo na ang nanay mo espesyal at walang sino mang pwedeng pumalit, talagang mamahalin mo. Ang pagiging ina hindi laging madali at madalas ito yung nagsasangkot ng paghihintay, sakripisyo at pananampalataya. Hindi niyo po ba alam ang ating mga nanay, siya yung madalas na nananalangin para sa mga anak at buong pamilya. Siya yung prayer warrior. Siya po yung laging may pananampalataya. Hindi ko po sinasabi yung mga tatay, wala. Pero mostly, ang mga nanay po talaga po siya yung nangunguna patungkol po sa pananampalataya. Even po kay kay Timoteo, pag binasa po natin yan, pag si Timoteo ay nakilala ni Apostol Pablo at sa pamamagitan ng kanyang lolo at
nanay, lola at nanay, nagkaroon ng faith si Timoteo. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, nakuha mo yung pananampalataya dahil sa iyong nanay at lola. Kaya ang pananampalataya mostly at ang pagtitiis ay pagtsatsaga at sakripisyo ay nasa mga nanay. Kaya nga po, bawat hamon po gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga ina upang hubugin ang puso ng mga susunod na henerasyon. Alam niyo po, mostly ang mga nanay ang naguhubog ng mga susunod na henerasyon. Sila po yung naging molding process and nangyayari po sa nanay. Sa mga nanay o mami. Kaya malaki po ang contribution po nila sa isang pamilya. Kaya po nga, di ba tawag na dito siya po yung ilaw ng tahanan. Kapag ang tahanan walang ilaw, ano po nangyari? Kagulo eh. Kasi ang hirap yung, di ba sa isang tahanan walang ilaw, mahirap kumilos, mahirap gumawa ng isang bagay at magulo kasi nga hindi mo makita. Kaya ganun kahalaga ang nanay sa isang tahanan. Ano po? Kaya po yan po ang ating ipagdiriwang. Yan po ang ating message, Mother's Day. Hindi ko po ginawa na ng kundi araw ng mga ina. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. At ini-encourage ko po, hindi lang po May 10 or anong May dapat nagiging ginagalang natin o sineselebrate natin ng mga nanay. Kaya everyday dapat. Kasi po, ang trabaho po ng mga nanay, iba po, ano? Kakaiba. Ano po sabi sa Kawikaan 31:25-28? Malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba. Para sa kinabukasan, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Kapag babasahin niyo po ang Proverbs 31, yun po yung patungkol sa mga nanay. Ano po, ito pong binanggit ko lang, ito pinapakita isa lang sa mga katangian ng nanay na kung saan talagang malakas, ginagalang, at hindi siya kinangamba sa kinabukasan at pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri na siya ng kabiyak. Ibig sabihin, talaga ang nanay na ito ay talagang isang kayamanan sa isang tahanan. Malakas, hindi tatamad-tamad, iginagalang, kundi may magandang reputasyon ng nanay nito. Ito po yung nanay according to sa creation o design ng Panginoon sa mga kababaihan. Kaya nga po nakakalungkot, hindi naman po lahat po ng mga nanay ay talagang masasabi natin. Makakabalita ka, yung nanay, ibinenta yung anak, inano sa prostitution, ginagamit para sa kapakinabangan ng nanay. Hindi po lahat ng mga nanay ganon. Lalong-lalo na po, marami pong sa mataas na porsyento, ang nanay po ay tunay na ayon sa disenyo ng Panginoon. Okay po? Ay siya'y handa at kumpiyansa nakaugat sa karunungan kasipagan. Ang nanay po, yan po yan. Yung nanay na talagang sa tahanan ay talaga nagbibigay lagi ng karangalan at ang kanyang kakayahan kakaiba. Kaya nga iba po ang mga magulang, lalo na ang nanay. Kasi nga nanay, lagi nasa tahanan po yan. Kaya pinagmamalaki ng anak at asawa at ang kanilang nanay. Sino po dito pwede magtaas ng kamay na sinasabi mo, ipinagmamalaki mo ang nanay mo? Pakitaas ang kamay. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. We're proud to our mothers, amen? Kasi talagang tunay na ang mga nanay talaga ang, hindi ko sinasabi yung mga tatay ako, pero mostly kasi ang nanay talaga ang medyo matagal sa tahanan at yan yung may mga bagay na ang hirap. Ako po ay nakaranas din ng maging nanay sa tahanan noon. Ang hirap po, mag-budget nga lang, ang hirap na eh. Bigyan ka ng ganitong pera, pagkakasyahin mo. Di po ba mga mami? Ang hirap. Kasi po, may katangian po ang nanay, nakakaiba. Ito po yung ginagawa ng mga ina ang lahat ng uri ng trabaho. Sino po yung nanay na ganun? Sa tahanan, lahat yata ng trabaho ginawa mo. Pagkakarpintero, tubero, di po ba? Umahawa ka ng martilyo kasi wala pa si daddy o tatay, matagal pa uwi, gawin ko na to. Yan yung mga trabaho talaga na lahat ng trabaho sa bahay, maging sa labas nga, ginagawa pa rin. Ganyan ang nanay natin. Amen? Ganyan ang katangian ng mga nanay. Ano po sabi sa Kawikaan 13:13-16? Masigasig siyang umahabi ng mga telang lino at lana. Ito po yung mga nanay. Tulad siya ng barko ng mga lalakal na nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaganda ng pagkain ng kanyang pamilya at para sabihin ang mga babaeng katulong na dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin
at sa kanya mula sa kanyang sariling ipon, pinatatanim niya ito ng ubas. Yan po ang ilan lang sa katangian ng mga nanay. Alam nyo, unahin natin, masigasig siya. Sabihin, panahon kasi noon, yung mga nanay, humahabi na tela, talaga yung oras nila, hindi nag-waste ng time. Talaga kapag sila ay nakaupo, katatapos na magtrabaho sa kusina, kapag luto, ang pahinga nila, humahabi ng tela. Ganon kasipag at kasigasig ang mga nanay. At sabi nga dito, tulad ng barko na siya mangal, nagdalo siya ng pagkain. Ibig sabihin, yung pagkain na hain niya sa doon sa hapagkainan, hindi basta-basta. Yung pinaka-the best na pagkain gagawin niya para sa kanyang pamilya. Hindi napapansin sa mga nanay, yung budget tight pero ang ulam masarap. Ganyan dumiskarte ang mga nanay. Ganyan sila kagaling. Lahat ng uri ng trabaho, chef, doktor, bakit doktor? Anak, kapag hindi ka kumain ng gulay, hindi ka lalaki. Di ba, doktor? Kapag hindi ka natulog ng tanghali, hindi ka rin lalaki, hindi ka rin magiging malusog. At maraming bagay, yung mga katangian nanay, ito po ay talagang, kahit hindi nila trabaho, tinatrabaho, at hindi sila namimili. Ano? May kasabihan nga mga matatanda. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa umaga, ngunit ang mga ina nagtatrabaho sa umaga hanggang gabi, hindi pa tapos. Sino nakaka-relate? Ano po? Ang lalaki, di ba, may ano lang yan, umaga lang, 5 to 8, 8 to 5. Ang mga nanay, madaling araw pa lang, nagtatrabaho na, kaso na sa pamilya, sa tahanan, hanggang gabi, hindi pa tapos. Baka hanggang sa panaginip, ay, hindi pa ako nakapaglalaba. Nananaginip, pati sa pananaginip, napapaginipan na. Di po ba, mga nanay? Ganyan kasigasig ang mga nanay. Ganyan talaga. Minsan nga nagsabi sa akin, Pastor, kailan kaya magkakaroon ng day off ang mga nanay? Hindi siya pinipilit sa trabaho. Ano? Hindi kayo pinipilit. Kusa na lang. Talagang, bakit? Ay, natiklop na. Ay, nakapaghugas na ng pinggan. Ay, nakapagluto na. Yung susutin ko para bukas na handa na. Walang pilitan. Ganyan po ang nanay. Lahat ng trabaho. Alarm clock pa rin. Yung alarm clock ng mga anak. Nauuna pa sa alarm. Anak, ano sa pasok mo? 6. 4 pa lang, gising na. Handa na, anak, gising ka na. Naunahan pa yung alarm clock. Ganyan magtrabaho ang mga nanay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang kakaiba. Lahat ng trabaho, tinitiyak niya ngayong sambahayan ay may pinakamasarap na pagkain kahit nangangailangan ito ng digdag na pagsisikap upang mahanap ito. Sino po dito yung masarap magluto ang mami? Ayan, palakpakan natin, Panginoon, di ba? Hindi yun napapansin yun. Kahit yung budget, sabi ko nga kanina, nagagawa na lang pasarapin yung pagkain. Ano, yung trabaho ng chef, nagagawa nila. Kung ano lang yung mga, yung makikita sa rep o sa hapagkainan, hinukonbine nila yan. At makikita, ma, anong tawag sa lutong ito? Pacham. Ano yung pacham? Pachamba. Kasi nga, yung mga, ano lang yung mga nakikita doon, lulutuin for the sake of the family, para lang masiyahan. Kaya nga lahat po ng trabaho, ginagawa. Yung pag-organize sa lahat ng bagay, yung napapansin mga nanay natin, konti mailagay, saan mo inilagay yan? Sinupin mo yan. Kasi gusto ng mga nanay nasa kaayusan. Ng mga anak, di po ba napapansin sa mga mami niyo yun? Kung saan mo kinuha, dumadin, ibabalik. Kasi ganun na mga nanay, organize. Kaya makita natin dito, ang mga nanay natin, lahat ng trabaho ginagawa. Ito po yung nagpapakita sa atin ng mga nanay natin din, negosyante. Sino yung nanay dito nagtitinda na ice candy ngayong panahon ng mainit? Ng yelo. Di po ba? Yung mga mami natin, talaga yung pera nila hanggat maaari, i-invest nila saan? Lalong lalago para mapakinabangan ng buong pamilya natin. Nagtitinda ng mga frozen food. Hotdog, tosino. Kaya makikita mo dyan, sa harapan ng gate nyo, may karatula. May mga tosino, di ba? Yung homemade tosino. Si mami, nagtitinda na rin. O, di ba? Ganun ang mga nanay. Madiskarte. Kaya sasabihin mo, Nay, saan ka kumuha ng pera? Ba't may ganita yung may nabili ka? Anak, nagtitinda ako ng biskwit. Nagtitinda ako. Yan ganyan, di ba? Yung mahango pa dati yan sa may, Fibisco. Naranasan po yan para lang maitinda. Ganyang kahusay ang ating mga nanay.
Kaya po nagkakaroon na, bakit nila nagagawa nila ang trabaho, napaka-trabaho sa ating mga tahanan, iba't iba. Bakit? Kasi may katangian, kakaiba ang mga ina. Naniniwala ba kayo mga nanay, may kakaiba kayong katangian? Anong sabi sa Kawikaan 31:17? Malakas, masipag, at mabilis siyang gumawa. Malakas, masipag, mabilis siyang gumawa. Sino po dito yung nagluluto habang naglalaba? Mga nanay. Di ba? Habang nagluluto o kaya nagwawalis, naglilinis ng bahay, multitasking kayo eh. Di ba? At mabigat pa dito, habang nagluluto, naglalaba, may sermon pa. Nagsesermon sa mga anak. May kakaiba talaga yung katangian. Ang mga lalaki, di ba tayo mga tatay, focus tayo sa isa. Pag tinanong, ay, tatapusin ko muna itong isang ginagawa ko, wag mo ko istormuhin. Ang mga nanay, hanggat gagawin nila na sabay-sabay, gagawin nila. Kasi nga may kakaiba silang katangian. Ganyan sila. Kaya napapansin nyo, pagdating ng hapon, pagod na pagod. Kasi nga lahat gusto nila ay yung ma-settle lahat. Hindi one at a time, hindi ganon. Kundi hanggat maaari, pagsabay-sabay. At mahirap pa nito, sumasabay pa yung mga anak. Di ba? Magkakalat, lalo na yung mga anak mo maliliit pa. Manggugulo sa'yo, pero dahil may kakaiba silang katangian, masigla, nakatakda ang kanilang sarili sa pagtatrabaho, hindi iniiwasan ang mahirap na gawain. Di mga nanay, wala kayong choice eh. Kahit mahirap yung gagawin nyo, meron nga po akong na encounter lately lang kasi nga nagpagawa po kami ng aircon. Yung pinsanin ni Jeng, yung lalaki, nakita po namin kasama niya yung asawa niya, helper niya. Sabi niya, bakit nag-helper mo yung asawa mo? Kasi yung helper ko, sabongero eh. Lagi na lang bumabali, tsaka lagi na lang pag may sabong, nawawala. Kaya ito na ang misis ko, ang sinama ko. At tinuturuan ko na rin gumawa ng aircon. Ano? May kakaibang katangian ng mga nanay na hindi iniiwasan kahit mahihirap na gawain. Bakit? For the sake and love of the family. Kaya mga anak, mahalin po natin ang ating mga magulang, ang ating nanay. Kasi hindi po sila basta-basta gumi-give up sa mga bagay, lalo sa may problema. Sino unang naapektuhan agad? Nanay. Ang mga asawang lalaki, mga anak, dead ma lang yan. Makita mo nanay mo uyak. Bakit namin, ba't kayo umiyak? Kasi nga may problema. Sila agad na naapektuhan. Kasi nga, mayroon silang emosyon na iba sa lalaki. Kaya kakaiba nga talaga mga kababaihan, lalo na po mga nanay. Isang babae hindi tamad, bagkus ginagamit ang kanyang lakas para sa kabutihan na kumakatawan sa isang buhay ng dedikasyon kaysa sa mababaw na kagandahan. Hindi ko po sinasabing huwag po kayong magpaganda, lalo na po sa mga kababaihan. So mostly po kasi, lalo na po sa mga generation ngayon, inuuna yung panlabas, yung panloob nawawala. Yung napapansin mga kabataang babae ngayon, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi marunong mamalengke, hindi marunong maglaba. Yung panahon namin, sino yung, di ba, yung panahon natin, di ba magpapatas ng kamay, sabi, di ba ako ka-age pastor? Di ba nung panahon na yon, pagsasabihin sa'yo, pwede ka na mag-asawa kapag alam mo na ang mga gawaing bahay. Tama? Kaya nga sa pwede ka na mag-asawa, magaling ka na magluto, magaling ka na maglaba, maglinis ng bahay. Para sasabihin sa'yo ng anak mo, hindi na mga asawa gusto nila, katulong eh. Aanayin ka pa nila, pero malaking bagay po kasi yun. Kasi nga, yung mga bagay na yun ay talagang nakaatang sa mga kababaihan. Kasi nga may kakaiba silang mga abilidad o katangian na ibang-iba para sa mga kalalakihan. Kaya ako hindi po ako marunong mamalansya. Mamalansya ako pero hindi, ang hirap pala mamalansya, Pero bilibo kay Pastor Mike, galing mamalansya yan. Pero ang hirap pala, paglabay mo na ako, huwag mo lang akong pamalansyahin. Hindi ko kasi minsan, yung gusot, lalo nagugusot. Kasi nga, hindi nga ako mamalansya. Ang hirap din, pero dahil sa pagmamahal ng ating mga ina, mga naasawa, talagang ginagawa yan. At ginagawa ito na may kahusayan. Ang kanilang pagtatrabaho o paggawa nila sa tahanan, hindi basta-basta, kundi may kahusayan. Ano sabi dito sa Kawikaan 31:27? Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Inaalagaan mabuti. Mabuti, hindi lang basta-basta with excellency. Hindi mo napapansin? Hindi pwede, okay na yan, hindi ganun ang mga nanay. Ang tatay, pwede pa. Pero nanay, hindi pwede baguhin mo yan. Paghuhugas, may nakakapapa akong mantika.
Di ba mga ganun, mga anak, sino naghuhugas ng pinggan? Sa mga anak, okay na yan. Sa nanay, uulitin pa yun. Hindi basta-basta. Hanggat maaari, yung excellency nandun sa kanilang pagtatrabaho. Maaga pa alam ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung hindi mo pa sinasabi pero alam na agad ng nanay mo. Sino yung ganun nanay? Hindi mo pa sinasabi pero alam na ng nanay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga katangian ng mga nanay na ibe. Ang katangian ng mga isang nanay, manghuhula. Di mo ba? Mami, ba't mo na, nasa isip ko pa lang, alam mo na, naibigay mo na. Kasi ang katangian ng nanay ganyan, alam ka agad nila. Ang gagawin. Hindi mo pa nga sinasabi, yung susuotin mo kinabukasan, alam na eh. Nakahanda na. Si Pastor Edward nga, yung bago pong nung lumuwas dito si Ate Lenny, sabi nga niya, nung umalis si Ate Lenny, tinatawagan niya, May, nasan dito yung gagamitin ko, yung susutin ko? Asan dito yung, tingnan nyo? Nawala lang ng ilang araw yun, ha? Pero hindi na na-organize, hindi na nayanda. Pero ang mga nanay, maagaw pa yan. Ganyan ang mga nanay, hindi mo na kailangang utusan o gambalain, puro ayos ka agad. Sinisigurado niya maayos ang takbo ng kanyang sambahayan. Yan yun. Hindi siya tamad, hindi siya nag-aaksaya ng oras, no? Hindi lahat ng nanay nag-aaksaya ng oras, nasa kabilang bahay para sa chismisan. Hindi lahat ng nanay ganun, ha? Yung marites, wala akong sinasabi may marites dito. O ba't natatawa yung iba? Di ba, minsan, hindi nag-aaksaya ng oras. Hindi nag-aaksaya ng oras. Lagi nasa kabilang bahay. Pero lahat nagsusumikap, may aktibo na talagang yung kanilang buhay bilang nanay, effectiveness. Yung effective talaga, lagi iniisip yung talagang ito bang ginagawa ko, mayroon tong kabutihan maidudulot sa aking pamilya. Ano po? Ang kanyang mga pagsisikap, hindi lamang pa sa kapakanan ng trabaho, ngunit pagsibihan ng kanyang pamilya at pamahalaan ito at walang pumipigil upang maging tamad siya. Hindi mo alam niyo po, kahit sabihin mo ang nanay mo hindi ganun ka-perfecto, hindi ganun kagaling, pero ang nanay mo hindi tamad. Hindi tamad ang nanay. Diyan ko lang masasabi talaga, isang katangian ng mga nanay, hindi sila tamad. Kasi bakit? Pag nakita mo silang kumilos, hanggat maaari, i-organize sila lahat malinis. Kahit sabihin mo yung mga nanay na hindi ganun kaano, hindi sila tamad, kumikilos yung mga yan. Kahit yung mayayaman ng mga may katulong, kumikilos yung mga yan. Hindi sila tamad kasi nga meron talaga silang katangian na kakaiba sa mga kalalakihan. At isa pang katangian kung bakit Mother's Day ngayon dahil ang mga nanay natin nagmamahal ang puso ng mga nanay. Amen? Sino ang nanay dito na lubos at nagmamahal ang puso nila? Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Yan ang number 1 na katangian ng mga nanay. Yung kanilang puso punong-puno ng pagmamahal. Nag-uumapaw. Anong sabi dito sa Kawikaan 31:11-12? Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na ito mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Kapag ang isang asawa at ang kanyang mga anak ay nagtitiwala sa kanyang nanay o mami, magulang, ibig sabihin dito, napupuno ng pagmamahal ang magulang na nanay niya para sa pamilya niya. Kasi nga nagtitiwala eh. Di po ba? Binibigay niya ng pagtitiwala, ginagalang kanya kanyang nanay. Ibig sabihin, yung pag-ibig, yung katangian ng nanay, nag-uumapaw yung pagmamahal sa pamilya. Kaya marami mga anak, kaya tinatakwil ang mga magulang kasi hindi daw nila nararamdaman yung pagmamahal. Pero pag nanay na po, hindi pwedeng walang pagmamahal ang kanilang mga puso, ang kanilang mga ginagawa sa pamilya niya. O ang isang asawa ay may buo, ganap na pagtitiwala sa kanyang asawa. Alam mo siya, isang babae na nagmamahal sa kanyang asawang lalaki at mga anak. At hindi dapat nag-aalala. Kaya ang mga lalaki, hindi masyado nag-aalala to eh. Kapag ang nanay mo ay napupunong asawang punong-puno ng pagmamahal sa tahanan, may kapayapaan sa tahanan eh. Kaya pag ang nanay nag-alala, buong tahanan nag-aalala. Hindi niyo napapansin yon? Kapag ang nanay ang nagkaroon ng problema at nagkaroon talaga ng pag-aalala, lahat damay eh. Ba't ganoon? Bakit ang tabang naluto ni mami? Bakit walang lasa? Pala, may problema.
Bakit walang halakhakan sa loob? Kasi may problema. Kaya nakita natin dito yung pag ang puso ng nanay ay nag-uumapaw yung pagmamahal. Nakita niyo po dito na talagang merong alin? Kapayapaan at kagalakan sa isang tahanan. Alam niyo po, may isang kwento, isang maglola na nasa taas sa first, second floor, matutulog na sila. Sabi ng lola sa anak, Apo, matulog na tayo. Ang mga mamit daddy mo nasa baba, nag-entertain ng mga bisita. Sabi nung apo, Lola, gusto mo mapatunayan na ini-entertain ni mami yung mga bisita niya. Pinakinggan nila. Nagtatawanan yung mga bisita, yung tatay at nanay niya. At tingnan niyo, Lola, sa mga joke ni daddy, unang tumatawa ang si mami. Ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ng nanay sa kanyang asawa, sinusuportahan niya. Kahit hindi siguro maganda yung joke, tatawa pa rin yung nanay. Para saan? Sa pagmamahal niya sa asawa niya. At makita. Kaya nga may kasabihan po, o may sinasabi sa Kawikaan 7:22. Ang pagiging masayahin ay parang gamot, nakakabuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Alam niyo po, makikita natin na ang isang tahanan ay maligaya kapag nakakarinig kayo ng tawanan sa isang bahay. Di po ba? Kapag ang isang tahanan ay napupuno ng mga tawanan, halakhakan, ibig sabihin may magandang nangyayari doon sa tahanan na yun. At isang nagbibigay ng kasiyahan mostly ang mga nanay. Di po ba? Kapag puno, ang makatawa pa naman ng mga nanay, iba. Talagang nanay ko yun. Parang hindi na pwede tumawa bukas hanggang ngayon kahit sinusulit ang tawa ngayon eh. Ganoon talaga ako ngayon, may kapitbahay ganun, pag tumawa, sabi, hindi na ba uso ang tawa bukas? Bakit? Kung makatawa, hanggang ngayon lang eh. Kasi ganun talaga. Pero makikita mo sa isang tahanan, pag puno ng kasiyahan na tawanan, may magandang nangyayari dun sa bahay na yon, sa tahanan na yon. Amen? Kaya masayahin ang tahanan dahil sa mga nanay din, hindi lang sa mga tatay. Kasi madalas, ang joke ng tatay, hindi namang kinakagat eh. Lalo na mga anak. Sabihin sa akin ng anak ko nga eh, Daddy corny. Pero ang asawa mo, tatawa yan. Bakit? Kasi nga, dahil sa pagmamahal ng mga nanay sa pamilya niya, gagawin niya yun. Okay? Ang sabi nga pagiging malungkutin, hindi nagbibigay sa atin. Maganda sa ating katawan. Medical speaking, kapag masayahin daw ang tao, prone daw malayo sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Medical speaking yun, ha? Kapag masaya, kaya nga laughter is the best medicine. Pag masayahin daw ang tao, yung nakakaiwas siya sa alin? Sakit sa puso. Kaya yung mga may sakit sa puso, yan yung mga mukhang kabayo. Lagi mahaba na lang uso, lagi nakasimangot na lang ganun. Kasi bakit? Kasi kung alam mo may Diyos ka, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo eh, kapag may kong kapayapaan at may kaligayahan, dapat masaya ka. Kaya mga nanay, tignan nyo mga nanay, lagi masaya. Tignan mo. Ayun yung tignan nanay nyo. Panahihiya kayo. Masayahin niya, kahit walang pera yan. Lalo na kung may pera, lalo na. Hanggang tenga ang ngiti niyan. Lalo na pag umabot yung kisenas katapusan, pahaya na, di ba mga nanay? Dahil nga, may pagmamahal kayo. At ang pagmamahal ng ina ay katulad ng pagmamahal ng Diyos. Katulad siya ng pagmamahal ng Diyos. Hindi niyo napapansin yon? Ang pagmamahal ng ina, katulad ng pagmamahal ng Diyos. Ano sabi dito sa Isaiah 49:15? Malilimutan ba ng isang ina ang sanggol ng kanyang pinasuso? Hindi ba niya pagmamalasakitan ng anak na galing sa kanyang sinapupunan? Bagamat makakalimutan niya, hindi kita makakalimutan. Ito ang sabi ng ating Diyos Ama. Nakatulad sa ating mga nanay. Para may kanta pa nga ito eh. Malilimutan ba? Ano yun? Kaso nga lang, kanta ng patay ito eh. Tama, di ba? Ang anak na galing sa kanya. Biblically, ano po sinasabi dito? Yung pagmamahal ng Diyos na walang, dito, yung walang, may wala siyang tinatangi. Katulad ng sa Diyos.
Unconditionally, yun. Unconditional, walang kondisyon ng pag-ibig ng mga ina. May kasabihan nga, di po ba? Matitiis ng anak ang ina, pero hindi kayang tiisin ng ina ang kanyang anak. Di po ba? Sino mo sasabing amen? Di ba, mga nanay? Sabihin niya, sige, huwag ka na kumain. Ayaw magkulong sa kwarto. Maya-maya, anak, ito yung pagkain mo. Kumain ka na. Sino unang bumibigay? Nanay. Di ba ganyan ang ating Panginoon? Dinidisiplina tayo, ganun din ang mga nanay, dinidisiplina ang mga anak, pero because of love. Anak, kaya kita sinasabihan kasi mahal kita. Ganun din na sinasabi sa Bible, di ba sabi ng Diyos Ama, kung bakit kayo dinidisiplina ko? Kasi mga anak ko kayo at mahal ko kayo. Kaya makikita natin yung pag-ibig ng Diyos ay katulad ng pagmamahal ng mga ina sa ating lahat. Na kahit anong sama ng anak mo, mahal pa rin ng nanay. Ang tatay medyo makakatiis yan, ang nanay hindi. Totoo yan. Hindi po ba? Sabi ng tatay, pabayaan mo siya. Kung ayaw niya. Pero nanay, maya-maya, anak, di po ba? Mga nanay, siya yung unang-unang lumalapit. Ganun ang ating Panginoon. Tayo na yung nagkasala, tayo na yung nagbigay sa ating Panginoon ng hindi maganda impresyon dahil sa kasalanan, pero siya pa yung naglapit sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo to take initiative para sa atin. Ganun ang mga nanay, pagmamahal nila. Hindi kayang dilipin o hindi kayang sukatin din pagdating po sa pagmamahal. Pero dapat ang pagmamahal na yan ay walang tama. Ano walang tama? Baka ini-spoil mo na, hindi mo pa alam. Di po ba? Sige anak, para mahal na mahal kita, ito pambili mo ng drugs. Sige anak, ito na mo, magbisyo ko na lahat gawin mo. Ibang pagmamahal yun. Kaya nga ang Diyos nga nagdidisiplina para makita yung tunay na pagmamahal. At ang pagmamahal na yan, ng isang ina ay kayang magsakripisyo. Si Lord ganyan din. Nakita niyo yung pagmamahal? Gusto ko maintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos at ang ina. Parehas nagsakripisyo at ang mga ina ang unang-unang nagsasakripisyo. Di ba, mahirap mga anak? Sino sasabihin na ang daling-daling mga anak? Pastor, kaya kami kasabihan yung isang paa mo nakabingit din, di po ba? Totoo, di ba? Kasi nga may possible na mamatay ang nanay at may nangyayaring ganyan. Because sakripisyo siya para sa pagmamahal sa kanyang asawa at magiging anak nila, they are willing to sacrifice and give birth. Kaya nagsakripisyo, dapat isa naging 12 yung anak. Di ba? Makikita natin. Ano po sabi dito? Ito yung pinakamagandang halimbawa ng sakripisyo. Na kung saan may 2 nanay po na nag-umaangkin sa isang anak. Ito po sa hari kay Solomon. Na kung saan, para mapatunayan na kung kanino yung tunay na anak na yon, ito yung ginawa ni Solomon. Ang sabi dito, dahil sa awa na totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, maawa po kayo, mahal na hari, huwag po ninyong patayin ng sanggol, ibigay nyo na lang po siya sa babaeng iyan. Pero sinabi ng isang babae, hatiin nyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya. Ano yung nakita natin? Yung totoong may pagmamahal at sakripisyo sa anak. Ibigay mo na lang kaysa mamatay yung anak ko. Kaya doon nakita ni Haring Solomon kung sino yung tunay na may-ari o nanay nung anak, yung kayang magsakripisyo. Sino mo di ba? May kasabihan din tayo, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Totoo, hindi? Di ba? Dami sumasagot na mga nanay, patay kayo mga anak. Dami sumagot, totoo yan, pastor. Kasi totoo naman talaga. Hindi nyo napapansin yun? Totoo talaga. May isang guro sa eskwelahan, ang pangalan Timoteo. Nag-aaral sila ng math, algebra. Ang tawag doon may mga graphs, ang tawag doon, yung mga nag-aaral sa algebra. Geometry, parang ganon. Yung may hati-hati. Nakalimutan ko na tawag doon. Hindi, sabi ng nanay, sige, halimbawa, Timoteo, nagluto ang yung nanay ng isang egg pie. Sabi ganito. Tapos,
8 kayong magkakapatid. Tapos plus ng nanay mo, tatay mo, di 10 kayo. Ilang hati ang mangyayari sa egg pie? 9 lang po, sabi ni Timoteo. Timoteo, alam mo ba yung pinag-aaralan nating math? Ulitin ko, nagluto ang nanay mo ng isang egg pie. Tapos, 8 kayong magkakapatid at nanay at tatay mo, bali 10 kayo. Ilang hati ang egg pie? Sabi nung Timoteo, 9 nga po. Bakit naging 9? Kasi po ang nanay ko na nagluto minsan yan, 10 kami, hati lang sa 9. Bakit? Yung kakainin ko sa inyo na lang. Kaya po, 9 lang po ang hati po pag nangyayari po sa bahay namin. Ano ba mga nanay? Di po ba? Kahit alam mo nagugutom ka, alam mo gusto mo kumain, dahil sa pagmamahal mo sa iyong pamilya, ibibigay mo na lang. Hindi, busog na ako anak, pero gutom. Ganyan magmahal ang mga nanay, kayang magsakripisyo. Hindi napapansin? Kahit mga anak, ako nangyari po sa magulang ko yun. Gusto ko magkabago kahit magipit kami. Dahil lang gusto ko lang magkaroon ng bago. Sino mga anak nga nun? Bibilit natin yung gusto natin, magsasakripisyo ang magulang, ang nanay, sa budget para lang maibili lang tayo. Kasi nga yung pagmamahal na yan may sakripisyo. Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Willing to sacrifice for the love sa ating lahat. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si Thomas Alva Edison? Yung mga kabataan nag-aaral, isa siyang inventor. Ano na imbento niya? Thomas Alva Edison. Relo Pastor, si Alva. Hindi po. Ano na imbento niya? Sino pwede magsalita, magsabi? Bumbilya. Siya po naka-imbento niya. Isang history po niya, short history. Nag-aaral po si Thomas, si Tom kung tawagin. Umuwi lagi na maaga. Nagsasabi nung nanay, ba't lagi ka umuwi, Tom? Kasi sabi, binubuli ako ng mga kaklase ko. Hindi daw ako magaling, bobo daw ako. Kaya umuwi na lang ako. Di pangalawang araw. Umuwi ka na naman, ba't binuli ka na naman? Hindi po, kasi sabi po ng teacher ko, wag na lang daw ako mag-aral kasi hindi ko daw makuha yung aralin. Ang hina daw ng ulo ko. Sabing ganon. Sa huli na, talaga ayaw na, maski ng school. Kaya nangyari, sige anak, ako na lang ang magtuturo sa'yo. Ako na lang ang magbibigay sa'yo ng mga dapat mong kailangan na malaman. Sino po dito ang nanay mo ang unang naging teacher mo? Yung unang nagturo sa'yo nung magsulat ng pangalan mo. Sino? Ha? Mga kabataan, mga anak, sino unang nagturo sa inyo magsulat ng pangalan nyo? Di ba, nanay? Bisa sasabihin pa ka, anak, mami, hindi nakasya ang haba kasi ng pangalan ko, yun. Hindi nakasya siya isang ilera hanggang pangalawa pa. Di ba siya nagtuturo? Si Jose Rizal nga, nanay niya naging unang niyang guro eh. Si Jose Rizal, ang nanay niyang unang naging guro. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming mga katangian na nanay. Teacher. Unang teacher natin, mga nanay. Sino nagtyaga sa atin matuto? Di ba mga nanay? Kahit gigil na gigil yan, may hawa pang ruler. Bilisan mo, matuto ko na. Sulat mo na yung pangalan mo. Dahil sa sobrang itatuto. Pero dahil sa pagmamahal, they're willing to sacrifice. They're willing to wait para tayo matuto. At sa huli nga po, may sinulat po si Thomas Alva Edison sa nanay niya. Ito po yun, nano ko na po. Sabi dito, minsan sinabi ni Thomas Edison, hindi ko na matagal nakasama ang aking ina. Siguro madali din na namatay ka agad. Ngunit binigyan niya ako ng impluwensyang tumagal sa buong buhay ko. Hindi mawawala sa akin ang magagandang epekto ng kanyang maagang pagsasanay. Kundi dahil sa kanya, pagpapahalaga at pananalig sa akin sa isang kritikal na oras sa aking karanasan, hindi ako dapat maging isang inventor, sabi niya. Hindi ako magiging inventor, kundi dahil sa nanay ko. Sabi ganon. Palagi ako isang pabaya na batang lalaki at ang aking ina ang kailangan kong magkaroon ng isang ina na puno ng kabaitan. At sabi niya, kabutihan ay makapangyarihan. Kapangyarihan upang panatilihin ako sa tamang landas. Ang aking ina ang gumawa sa akin nito. Lahat gumibap na kay Thomas. Teacher, mga kamag-aaral ng bubuli,
Sino hindi gumibap sa kanya? Ang nanay niya. Alam niyo po, nung namatay si Thomas Alva Edison, lahat na nambuli sa kanya, yung mga teachers sa kanya na gumibap, nung namatay siya, nagpatay po sila ng lahat ng ilaw para lang paggalang kay Thomas Alva Edison. Amen? Kaya yung mga nanay, siya pa yung naguhubog talaga. Kaya nga sabi ko, hindi dahil sa nanay ko, sa ina ko, hindi ako mapupunta sa tamang landas. Hindi ako magiging inventor, hindi ako magiging architect, hindi ako magiging engineer, hindi ako magkakaroon kung anong meron ako ngayon, mga anak, kundi dahil sa ating mga nanay. Amen? Dahil kakaiba ang ating nanay. The best ang mga nanay. Amen? Dahil yan po ay kinirate ni Lord, katangian na yan. Kaya sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang mga nanay.